Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si John Bonnie Balbuena Ampungan, iyong nasa harapan para kayo ay paliwanagan at ituro sa inyo ang kahulugan ng human values and duties. So, bago po tayo magsimula, nais ko po kayong inaanyaya ang tumayo para po umpisahan natin ang ating talakayan sa panalangin. Yan. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Panginoon, salamat po sa iyong mga biyayang ibinibigay sa amin. Naway, turuan niyo po kami at bigyan linaw sa aming talakayan ngayong umaga. Bigyan din niyo po kami ng tamang pundasyon at tamang pag-guide o paggabay sa mga kasamahan namin. Ako po, bilang isang tagapagturo nila, ako po ang magpapakita at magpapaunawa sa kanila ng aming talakayan. Lord God, sana po gabayan niyo po ang aking mga estudyante ngayong umaga. Sana din po bigyan po akong lakas ng loob upang po patuloy kong maitapos at mai-deliver sa kanila ang tunay na kahulugan ng aming talakayan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ama, Espiritu Santo. So good morning everyone. The topic for today is about human values and duties. For the lesson of human values and duties is about the meaning of a human values or ideas, actions, habits, or experience that contribute of the promotion of human life. Since values are not equal in their worth, the conduct of a person depends largely on his wise choice of values. So, pag tinatanong po kayo or pag narinig niyo po ang salitang values, ano po ba ang una nyong na iisip? Ano po ba yung una nyong naiisip pag sinasabi pong human values? So, ngayon po ating tatalakayin ang kahulugan at ang kalinawan kung ano po ba yung tunay na kahulugan ng values. So, kung sinabing human values and duties, ito na nga, human values are ideas, actions, habit, or experience that contribute to the promotion of human life. Since values are not equal in their worth, the conduct of a person depends largely on wise choice of values. So, pag sinasabi po ba natin values, di ba po, may naiisip tayo na yung ginagawa natin nung bata pa tayo sa elementary na core values, yung maka-Diyos, makatao, makalikasan. Yun po yung halimbawa ng values. Or, a value, man is not only a man. He is a person because he has the gift of insight, intellect, and volition will. We often refer to a person as self or ego. This is no basic difference between these two terms. Both imply the self-sufficiency of the person. For example, our values, because they are the result of intellect and will motivated towards something desirable. Another values both imply worth of value by Robert Edward Brennan. Domestic Psychology, New York, Macmillan 1966, page 280. So, the self is the first and most fundamental of values. All others are such in relation to the sublime dignity of the person's action. Value intimately related to the search for meaning in human life. We say that life is meaningful when a man has found something capable of arousing and commitment to it. Something deserving of his verse effort, something worth living forever. It be or it may be worth dying for. It has been said that values are the goal man striving having as their purpose to render human existence meaningful and to achieve the complete fulfillment of man's personality as individual. And a community values enable man to change, to establish self-control and self-direction by Thomas Andres.
the understanding values. So sabi po nila, yung kahalagahan ng isang value, ng isang mundo, ng isang tao dito sa ating mundo ay may tinatawag po tayo na iba't ibang iba't ibang kahulugan. So sabi po dito, yung value daw natin ay makikita, yung value daw natin ay makikita sa truth, love, peace, right action. Yun ang sinabi ko about ideas, actions, habits, or experience. Dito na po, nakikita po natin, meron po tayong tinatawag na kind of values. Naiintindihan niyo po ba ako? Tama! Meron po tayong tinatawag na kind of values. Biological values. Biological values. These are necessary to the physical survival of a man and organism. So sinasabi po nila, yung biological value ay may tatlo pong topic or kaganapan. Ito po daw ay life and health, food and shelter, and work. So sabi natin, pag life and health, mahalaga ang buhay. Mahalaga ang kalusugan sa ating buhay. Pag sinabi naman na food and shelter, yun din po yung mahalaga ang may pagkain tayo at may mahalaga ang may matitirhan tayo. Pag sinabi naman work, ito po ay hindi po natin makukuha ang ating pagkain at hindi po tayo makakatira sa magarang buhay kung wala po tayong trabaho. Yun lamang po. Pero ngayon, may tinatawag pa, social values. These are necessary to their sensual needs and fulfillment, leisure and sex, marriage, family and home, parental authority and education. So kailangan po natin, bago tayo pumasok sa mga ganitong bagay, ay dapat pong pinag-iisipan natin. Yung pagpapakasal, yung paggawa ng sariling pamilya, at yung may matitirahan ka, ay dapat merong parental authority at sapat na edukasyon para alam mo ang iyong gustong sabihin. Pangatlo, rational values. These are necessary to the function and fulfillment and will. For A, understanding and control of the nature. B, guide and control of oneself. C, solidarity with fellow men. And D, religion. So, meron po tayong tinatawag na understanding and control of the nature. Siyempre po, pag understanding and control and for the nature, uunawain po natin kung ano po ba yung tunay na kahalagahan nila. So, sa religion naman, may iba't-iba tayong mga relihiyon o may iba't-iba tayong religion na alam naman po natin na may mga sitwasyon at kailangan natin silang irespeto. So, moral values, they really pertain to the function of intellectual and will, those choice, decision, and action by which man's rational faculties are involved, are perfected, all others values, biological, social, or rational, when they fail within the exercise of man's freedom of choice assumed. The quality of moral is this sense, all values are moral in reference to their use or abuse by man as characteristic of moral values. So, meron naman tayo dito sa moral values na mahalagang maunawaan. Religious values, cultural values, and social values. Dito na po tayo sunod na ating talakayan. Meron po tayo ethical significance theories. Pag sinabi pong ethical significance theories aim to provide framework for determining right and wrong actions. So, yung mali at tama ang pag-uusapan po natin sa mga ethical significance theories po. Nakikinig po ba kayo? Nakikinig po ba kayo? Salamat. Salamat po sa pakikinig. Same significance once and you. Utilitarianism.
Focus on focuses on maximizing overall are judged based on the consequence, aim for the greatest good for the greatest number. So, yung utilitarianism po daw ay nakapokus kung paano po i-maximize ang pagkaroon ng overall na consequence, aiming for the greatest number. So, deontology emphasize the importance of moral values or moral rules and whether they follow universally applicable rules or duties regardless of the consequence. So, meron po tayong makikita dito na move lang po natin. Virtuous ethics. Pag sinabi naman virtuous ethics, concentrates on the character of the action, are judged based on whether they reflect virtuous traits they follow universally such as courage, honesty, or compassion. Yan. And last, meron po tayong tinatawag na social contract theory. Posits that moral values rules arise from agreements among individual and the society actions are judged based on whether they align with the implicit or explicit social contract. So dito po sa ethical significance, meron po tayong nakikita at meron po dapat tayong unawain. So pag sinabi nilang ethical significant, ito po yung mga halimbawa ng tinatalakay po natin sa ngayong araw. Halimbawa po ng tinatalakay natin ngayong araw. So next, communism. Next topic po natin, it's about communism. Is based on the teaching of Karl Marx. Pag sinabi po natin Karl Marx, siya po ay isang philosopher or siya rin po ay isang tagagawa ng mga ganitong talakayan. The greatest God is absolutely equality. The mission of communism is the production of material wealth by means of collective labor so that the goods of this world might be enjoyed in a paradise where each would give according to his power and would receive according to his needs. Communism aims to build a classless society. Until such goal is attained, the state shall rule as absolutely. So, sabi daw po dito, yung communism daw po, meron siyang tinatawag na product of material wealth by collective labor. Sabi po dito, makita rin po natin, ang talakayan ay siya ang gawa ni Karl Marx. So sinabi ko po kanyo kanina na si Karl Marx ay isa sa tagagawa ng mga ganitong pangusap or talakayan. Christianity is based on the teaching, again, pagtuturo, and life of value Islam. God is love. Ang Panginoon ang pagmamahal. And behold, a certain man came to him and said, God, good master, what good work should I do that have eternal life? He said to him, why do you ask me about what is good? One there is who is good, and he is God. Walang ibang tama, kundi si God. Kahit ako, hindi po ako perpektong tao. Kahit kayo, wala pong perpektong tao dito sa mundo, kundi ang ating lang Panginoon. Christian morality is essentially based on love, which embraces even the enemy. Buddhism also originated in India and was founded by Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, who became known as the finding enlightenment and ending suffering, the following mindfulness and right action. Siya daw po yung gumawa siya din po yung nagsabi na kailangan po natin ng compassion, mindfulness, and right of action. So imagine Buddhism as a path to inner peace and wisdom, where you learn to let go of material desire and find contentment with yourself. So imagine, makikita pala natin na yung kanilang mga yung kanila pong mga
nagawa ay malaking ambag din po sa atin kahit po tayo hindi parareho nga ng religion at hindi po tayo basta-basta. Hindi po sila basta-basta, hindi rin po tayo basta-basta. Pero kanya-kanya po silang pag-uunawang meron. At kanya-kanya rin po tayo dapat na magkaunawaan upang maganda ang unayan. Dito na po tayo sa Islamism. Is a monistic religion founded by the Prophet Muhammad in the 7th century. Muslim follows the teachings of the Quran, which they believe is the word of God. Islam emphasizes submission to the will of God or Allah. So sa kanila daw po, yung sa Islamism or sa kanila, sa mga religion po nila, ay ang tawag po nila kay God ay Allah. So, prayer, charity, fasting during Ramadan, and making a pilgrimage to Mecca or Haji. Si Haji po. Imagine Islam as a religion of submission and devotion where you strive to live a right, choose life according to God's will. So, meron po dito, isa pa na nakita ko po dito sa social media, parang sinigil ko na lang po na the story of Father Anatomy Hopsty just before giving communion during Mass and elderly American Price started think blankly at the leper serving as his altar boy. Yan. Tapos meron po dito yung iba pong itatapik ko or yung iba pong itatapik natin ay hindi. Yung iba pong itatapik ni teacher sa inyo, dito ko na lang po babasahin. So, maya-maya magpapagawa po ako ng quizzes or maya-maya po bibigyan ko po kayo ng, kung hindi naman po abutin, bibigyan ko lang po kayo ng takdang aling sa ginagawa ko ito. Pero meron po ba kayong na tutunan sa ating talakayan? Meron po ba? Meron po ba kayong natutunan sa ating talakayan? Salamat po. Ganun naman po talaga. Kailangan po natin, meron po tayong matutunan sa bawat turo po sa atin ng ating mga guro. Sa bawat turo ng nasa harapan ay dapat po tayong nakikinig upang pag tayo po tinatanong, makakasagot po tayo sa kanila. So, ito po palang ginawa natin ay laking ambag sa inyo or sa akin kasi po at least paano alam na po natin ang kahulugan ng moral values and duties. Kung ako rin po, karamihan po kasi sa atin, parang napapatanong na ano ba yung moral values or ano ba yung, sino ba yung mga duties na yun? Ano ba yung value ko dito sa mundo? Kailangan ko bang mag-aral? Kailangan ko bang matuto? O kailangan ko bang malaman ang mga tao at yung mga past in my generation? So parang pag sinabi kong past, yung mga tao kung nauna, isa po sa atin. Opo, kailangan po natin yon malaman at kailangan po natin matutuhan na sila po, yung mga taong yun, ang nauna at nakagawa ng legacy or kwento para po natin matutunan. Kaya po meron po tayong tinatawag na research para po halubugin o hanapin kung ano po ba at sino ang mga taong yun nakagawa ng mga ganong kwento. So, moral values, sabi ko nga kanina, ay isang napakalaga. At napaka-importante naman po talaga kasi po ito po ay meron vision, kanilang pagtuturo, mission ng kanilang pagtuturo upang tayo matuto. At core values naman na kailangan natin sundin, yun nga po yung maka-Diyos, makatao, makabansa at makalikasan. Human action.
pag sinabi pong human action, yun po yung kilos ng tao. Makatao, kilos ng tao upang sila po ang gumawa ng kanilang journey o kanilang mga pangarap. Pag sinabi naman po natin human action of man, siya po rin yung gumagawa na gusto niyang gawin. Pero may mga batas po tayo na kailangan sundin. Anyway, sa iba naman po yung topic, pero dito po sa tinuro ko sa inyo, alam ko pong napaka-importante din nito para lang maabot sa inyo kung ano po ba yung kahulugan nila.